Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa latest vlog ni Attorney Trixie Angeles. Ang title sa kanyang video is X, Lies and Videotape. 14 hours, 32,000 views. Salamat yung kaibigan ko, Eudora. Siyang nagpadala sa akin ito. Sabi niya, Sir, ang gandang pagpaliwanag ni Attorney Trixie. Panoorin mo. So, panood ko, wow, ang galing. So, mamaya, parinig ko lang yung boses niya. Ang nabanggit niya is may nag-text sa kanya na active military officers informing her na may mga active premiers na may hawak at nakapanood sa video. Okay? I'm sure hindi nagsisinungaling si Attorney Trixie. In the same manner na ako, nakatanggap din ng ganyang information na active PMEers nakapanood na sa video, may hawak. Okay? So, sinasabi ko lang yung aking nalalaman tungkol sa mga nagpapadala sa akin. At ngayon, na-confirm ko, ganun din pala si Attorney Trixie. Okay, ang buod, ang summary ng kanyang video is sa mga nag-aapura na ilabas nyo na yung video na yan kung meron. Ang pinapaliwanag ni Attorney Trixie is there's a timing of everything. Okay? At sinabi pa niya na itong BBM administration na ito is takot na matulad kay ERAP. Mayroon siyang ipinapaliwanag na GMA version. Diba? Si GMA, biglang napatalsik si ERAP at nag-take over si GMA. At ang GMA na yan, nag-serve for 9 years. So, ang ganda ng kanyang paliwanag and I agree. Kasi yan na rin ang nakita ko mga 2 days ago. Nakita ko na yan. Bakit hindi pa ipalabas ang video na yan? It's a timing. Okay, panoorin natin, pakinggan. Hindi ko ma-upload. Ito na lang. The state protects itself. Okay? So yung mga nagsasabing, bakit hindi nilalabas yung video? Because if there is an intent, I'm not saying there's any. What I'm saying is, if there is an intent or they want to make sure that there is a way out. Kasi pag lumabas yung video na yan, there will be hell to pay, so to speak. We know that this administration, particularly acting through the Congress, can have a tendency to be oppressive. So, kung lumabas ang video na yan, kailangan may counter threat. And the counter threat is that should there be an uprising, a legal one or whatever, then there is a possibility of a 9-year presidency for the one who takes over. Okay? So, naintindihan nyo kung bakit timing yan. That's why no matter what you say, no matter what the pressure, yung sabi, ilabas niyo yan, hindi yan ilalabas if it exists. Okay? On a strategic viewpoint, if it does exist, hindi yan talaga lalabas ngayon. Kasi masyadong maaga. Look, hypothetically, let's say there is a president, Philippine president, and unstable siya. If early in his term, let's say within 1 year, he has to cede his position and it goes to the vice president. The vice president will only serve for the term vacated by the president. Gets nyo? Pero, kung after 2 years, ay nag-take over yung vice president because the president is incapacitated, that vice president can run for another 6 years, giving her a 9-year term based on the GMA formula. Okay? I have no opinion on this. You'll have to stop asking me opinions for now, okay? Okay. So, I hope everyone
everybody gets it. So it is a matter of timing. So the challenge na if it exists, then dapat lumabas na yan. But for those who for those wala pa, sorry, my dog came back from the hospital. Okay. So if it does exist and the people want to make sure that they have a fallback position, oo na he may sugat siya, he had surgery, so he just came back. So if whoever it is, if the vice president or whatever interest group, no, not the vice president, wala siya talaga interest, and I can say that based on my personal knowledge. Now, if there is a group that wants to take over, okay, then they cannot allow the takeover to be by right of succession right now. Kasi based on the GMA formula, sino man ang mag-take over when the president has served less than 2 years or 3 years, then that successor can only serve for the remainder of the term, which means 3 years. Okay? But if it is 3 years, then they, 3 years or more, then that person who succeeds can still run for another term. So yun po ang hindi na nakikita ng mga nagcha-challenge. Yung mga nagsasabi na oy, kung totoo yan, ba't di nilalabas? Kasi masama pa ang timing. Okay? So, why did I use this one? Bakit ito ang tingin natin na na possibility? Because ever since, from the start, alam natin na ang kapraningan ng administrasyon kay VP Inday is baka sila maerap. Okay? Now, bakit sila praning na baka sila maerap? Because they are aware that for so many months already, or for over a year or so, sino tong si why are you so clean? Ano sinasabi mo? Sino kausap niyo? Wala naman akong sinabing clean. Pinagsasabi nito. Okay, next. So, kung right of succession, di ba, kung may magsasucceed sa presidency, the amount of time that successor will serve will depend on how long this president serves. So, yung kapraningan nga will, kasi kung less than, kung remainder lang ng term ng presidente, then 2028, yung elections will still be hit or miss. Okay, ito na. Explain ko lang, summarize ko rin. Hindi pa pwedeng ilabas ang Polvoron video ngayon dahil hindi pa timing. Ang na-serve ng Pangulo is less than 2 years pa. Kasi meron ng ruling ang Supreme Court. Itong si Jaime, nung nag-take over siya, question, pwede pa ba siyang mag-re-elect as president? Sabi ng Supreme Court, pwede. Kasi si Erap nakaserve ng more than 2 years. So dahil more than 2 years ang serbisyo ni Erap as a president, nag-take over si JMA, itinuloy lang niya yung hindi na serbisyuhan ni Erap. Okay? So, 3 years or more na lang. So, ang desisyon ng Supreme Court, ruling na ito eh. Dahil nakapag-serve si Erap ng more than 2 years, pwede si JMA tumakbo for president. Kaya all in all, halos 9 years si JMA. Kaya timing. Okay, so sa mga nag-aapura na ilabas na,
maghintay kayo. To me, personal opinion ko lang ito, mas maganda huwag mo nang ilabas. Sinasabi ni Atty. Trixie na walang ambisyon si VP Sara na maging presidente. Ganon din ang sinasabi ni PRRD. Huwag na, tama na yan, VP. Ganon ang sinasabi. Ako naman, ano ang aking nakikita o ang aking gusto? Opinion ko lang ito. Gusto ko si VP Sara maging presidente. Yan lang akin. Actually, yan ang original choice ko. Noong election May 2022, bago sila nag-file ng Certificate of Candidacy, Mayor Inday Sara na ang aking manok. Kahit Marcos loyalist ako, kaming pamilya Marcos loyal, Ilocano kami. Malaking utang na loob namin kay Marcos Sr. at kay First Lady Imelda. Kaya lang, kung nagkandidato lang si Mayor Inday Sara, nagkandidato rin si BBM, sorry na lang, BBM. Sara Duterte kami. Buong pamilya namin. Ganon ako. So, I don't know kung anong plano ng Duterte family. Ayokong pangunahan. Ayoko. Wala akong masasabi niyan. Akin, personal ko lang ito. Kung lalabas man ang video na yan, kung lalabas man ang video na yan, huwag mo nang ilabas. Gusto ko, akin lang gusto ko, makaserve muna si BBM ng 2 years. So, kailan siya makaserve ng 2 years? By June 30, 2024. Okay? So, kung ilalabas man, kung sino man ang maglalabas, hindi ko rin alam. But I believe, my belief, opinion, whatever, analysis, merong video. Meron. Ilabas na lang yan after June 30. Okay? April, May, June. Tama yung sabi ni Atty. Roque. Ano sabi niya? Pungsoy, experts, nagsasabi, may masamang mangyayari kay BBM second quarter of this year. Anong second quarter? April, May, June. Second quarter niyan. So again, analysis ko lang ito based sa pungsoy expert na sinasabi ni Atty. Roque. Second quarter. Kung sino mang may hawak ng video na yan, di ko alam, baka ilalabas sa dito, and basta June 30, lalabas yan. Pa! Anong mangyari pag inilabas na? I can just imagine kung gaano, ako na-imagine ko na talagang ako sa galit pag nakita ko talaga. Tatlo ng aking sources nagsasabi na panood na nila. At klaro ang mukha. So, pag inilabas na yan by June 30, anong mangyayari? I don't know. Anong mangyayari? Yan ay sabi ni Atty. Trixie na naprapraning na ang administration ni BBM. Baka matulad sila kay ERAP. Okay. GMA. Di ba? Tahimik na tahimik si GMA. Ay, nako. Isa ring maro itong GMA na ito. Maro, political strategist din, ha? Anong unang aksyon ni Tambaluslos? Di ba, dinimot niya si GMA? Sanggang dikit. Parang, I don't know, anong relationship ni VP Sara at GMA? Yan, parang nanay ni Sara, na VP Sara si GMA sa tingin ko. Nung dinimot,
tinanggal. Oh, galit na galit si BP Sara. Kaya lumabas yung word na tambalos-los. Hindi kaya, another opinion, hindi kaya ang advisor ng mga Duterte itong si GMA na wag nyo munang ilabas yan. Tularan nyo ako dahil naka 9 years ako. Oh, Sara, gusto mo ba 4 years ka lang na magpresidente? Kung mailabas yan? Wag ilabas. Dapat, kung ilabas yan at may mangyari at ikaw ang susunod, dapat makakandidato ka rin sa 2028 for another 6 years. Yan lang ang parang nakikita kong senaryo at naprapraning na talagang Malacanang. O bakit hindi nila sinasagot? I don't know. Wala silang may sagot. Tahimik na tahimik. At hinintay pa nila si PRRD na sumagot. Wala yan. O, kaya rejoicing ang Malacanang ngayon. Sige lang, rejoice lang kayo. Kailan may kasabihan. Sa akin ang huling halakhak. So, kanino ang huling halakhak? Kampo ng BBM, Marcos o kampo ng Duterte? Kayo nang ano. Salamat, Attorney Trixie, sa napakagandang paliwanag nyo. Na-confirm yung aking analysis. Mga 2 days ago, yun na yung pumasok sa isip ko. Kaya iblinag ko na rin ito para nasa inyo kung maniwala kayo hindi. Ang amin, opinion lang. Okay? Naprapraning na ang administrasyong ito, baka matulad sila ni Iraq. Baka ma-apply ulit ang GMA formula ng Supreme Court. Okay. So, sa mga nag-atat na makita ang video na yan, sana lawakan nyo ang inyong pag-isip. Mayroong strategic viewpoint. Okay? Nag-iisip ang mga politiko strategic. Kung ilabas ngayon, tactical yan, yung immediate lang. Dapat mag-isip tayo strategic. Yun ang sinasabi ni Attorney Trexie.